Katulad ng sinasabi sa verse 11, "Even I am the Lord, and beside me there is no Savior." Walang iba na tagapagligtas. Sinabi niya yan. Yan po ay nakasulat 1,000 taon na ang nakalipas. Binasa yan ng Panginoon. Sinabi niya yan. Ipinakilala niya ang kanyang sarili na ako ang inyong tagapagligtas. Kung kayo ay kikilala sa pangalan ko, kayo ay makakaligtas. Ano po? Yan po ang ibig sabihin ng kaligtasan. Ngunit, hindi pa naglilinaw kung papaano lilinisin ng Panginoong Hesus Kristo ang kasalanan ng bawat isa. Papaano lilinisin yan? Yan po ang pinakamabigat na problema ng tao. Papaano po? Okay. Babalik po tayo doon sa ating pinag-aaralan. Ano po? Dito, ipinakilala niya na siya ay Diyos. Ano po? Kung hindi ka sasampalataya na ako ay Diyos, mamamatay ka sa kasalanan mo. Ngayon, kapag dumating ka na sa punto ng buhay mo na namatay ka, na hindi ka kumilala kay Kristo, ang ibig sabihin niya, taglay mo pa ang kasalanan mo. Yan po ang malinaw. Kapag taglay mo ang kasalanan mo at inabot ka na ng kamatayan, forever na yan, wala ka na pag-asa. Hindi na maibabalik ang relasyon mo sa Diyos na naputol nang magkasala si Adan. Naalala niyo po yung sinabi natin kanina, nasa kay Adan ang relasyon ng tao sa Diyos, naputol na yan. Bata at matanda ay napailalim sa kasalanan. Ano po? Pumasok ang kasalanan sa sanglibutan at ang lahat ng tao ay namatay. Patay po lahat ang tao. Lahat tayo. Kung ipapakita ko po sa inyo ang mangyayari sa atin sa hinaharap, ay makikita po natin sa Biblia na ganito po ang itsura ng mga tao. Ano po? Hindi ko alam kung ang Biblia. Asa na yan, ano na yan? Hindi ko makita rito. Saan na napunta yung nakapila sa ano? Sa impyerno. Lahat po ng tao ay nakapila na sa impyerno. Lahat po tayo, bata at matanda. Ano po? Nakapila na po tayo sa impyerno. Andito po yan, may drawing na yan. Hindi ko lang maalala kung nasaan ko na nailagay na naman. Yan. Yan. Ayan. Dito po. Pinagsama-sama ko na po kasi yung mga drawing na. Yan. Makikita po natin yan. Yan. Na lahat ng tao ay nasa ilalim ng kasalanan. Kapag nasa ilalim ka ng kasalanan, kasama ka sa pila, papunta ka sa impyerno. Ano po? Yan po ang katotohanan na sinasabi ng Biblia. Makikita natin dyan. May verse dyan na sinasabi, 1 Corinthians 15:22. Kapag binasa po natin yan, 1 Corinthians 15:22. 1 Corinthians 15:22. Basahin po natin. Malinaw. Nagpakilala ang Panginoong Jesucristo na kung hindi ka kikilala na ako ang Diyos, ako ang tagapagligtas mo, mamamatay ka sa kasalanan mo.
Ang sabi diyan, sapagkat kung paano kay Adan ang lahat ay namatay, gayon din naman kay Kristo ang lahat ay bubuhayin. Magkakaroon tayo ng buhay kay Kristo lang. Ano po? Hindi sa pamamaraan ng iba. Ano po? Okay. Para ipakilala ko po sa inyo ng lubusan, kailangan po makilala mo si Kristo sa buhay mo. Ito po ay napakahalagang pag-aaral. Ano po? Na makita natin kung gaano kahalaga na makilala mo si Kristo ngayon. Ano po? Ngayon. Makilala mo ngayon si Kristo sa buhay mo. Mahalaga po yan. Yan po. Makikita po natin dito sa drawing na ito na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang kamatayan na sinasabi dyan, lake of fire. Dalawa po ang kamatayan. Ano po? Nung magkasala si Adan, alin ang nawala? Alin ang namatay? Ang relasyon niya sa Diyos. Ano po? Spiritual. Spiritual yun. Ngayon, dumating ang panahon na si Adan ay namatay physically. Namatay. Namatay na yung kanyang katawan. Inibigin na siya. Yun ang tinatawag na dalawa ang kamatayan. Physical at spiritual. Ngayon, ang nakikita po ninyo sa drawing na ito ay spiritual na kamatayan. Hindi po yan physical. Ano po? Yan ang mga tao na nakapila na sa impyerno. Yan po ay mga tao na mga yung mauna dito sa mundo nito. At sila ay haharap na sa katotohanan. Ano ang katotohanan? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Spiritually. Ano po? Yan. Makikita natin dyan. Na dito sa kabilang pintuan ay walang nakapila. Wala pong nakapila dyan. Ano po? Wala pong makakapila dyan. Dalawang pintuan eh. Itong pintuan sa kabila, yan ang pintuan para doon makasama mo ang tunay na Diyos. Hindi ka pwedeng tumila dyan. Ano po? Kasi meron kang kasalanan. Ano po? Ang kailangan mo, mawala ang kasalanan mo. Okay. Diyan na po tayo. Dadagdagan natin ang ating pagpapaliwanag sa katotohanan. Papaano mo aalisin ang iyong kasalanan? Ang Panginoong Jesucristo, ayon po sa sinasabi ng Biblia, ano po? Dito ay makikita natin. Nasaan dito yung Trinity? Trinity in one God. Ang Diyos ay tatlo ang persona. Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Tatlo sila. Pero, ang sinasabi ng Biblia ay ang Ama ay hindi ang Anak. Ano po? Asan niya? Trinity. Trinity in one God. Makikita ko na malinaw na ang Diyos ay tatlo ang persona. Ano po? Tatlo po ang gumaganap sa pagiging iisang Diyos. Ano po? Okay, hindi ko po makita. Mamaya siguro po makikita ko na yan. Ano po? Meron dyan, kasama yan dyan sa drawing na yan. Ngayon, ang mahalaga na malaman natin, si Kristo, nang magsimula ang langit at lupa, hindi pa ginagawa ng Diyos ang langit at lupa. Wala pang creation.